Sa likod ng mga entablado ng sirkus, mayroong isang mundong puno ng kababalaghan at kagilagilalas ng mga individual na nagtataas ng kilay at nagbibigay ng pagkakakilanlan sa salitang kakaiba. Ipinakilala sa mga ilaw at palaboy na musika, narito ang mga bida ng aming mga kwento. Mga taong may kakaibang pisikal na katangian na nagsisilbing sentro ng atensyon sa mga palabas sa sirkus. Samahan ninyo kami sa pagtuklas sa kanilang mga kakaibang kwento at paglalakbay sa kanilang mundo ng kagilagilalas na kakayahan at pagmamahal sa entablado. Si Joseph Merrick, na mas kilala bilang si John Merrick o ang Elephant Man, ay isang kilalang personalidad sa kasaysayan ng medisina at ang pagkakaroon ng mga taong may kapansanan. Isinilang noong 1862 sa Leicester, England, si Merrick ay pinanganak na may malubhang kondisyon sa kalusugan na hindi pa natukoy ng eksaktong karamdaman hanggang sa kasalukuyan. Ngunit malamang na Proteus syndrome o neurofibromatosis type 1. Bukod sa pisikal na kondisyon, ang buhay ni Merrick ay puno ng pigati at pagdurusa. Sa kabila ng kanyang kalagayan, pinilit niyang mabuhay ng normal na buhay, subalit madalas siyang tinuturing na freak at pinagtatawanan ng mga tao. Dahil sa kanyang itsura, itinanggi siyang magtrabaho sa anumang normal na trabaho at siya ay naging isang uri ng mga freak show attraction sa mga carnival at pang-aliwang mga lugar. Sa kabila ng kanyang paghihirap, nakilala si Merrick ng husto nang mapansin siya ng isang doktor na nagngangalang Frederick Trev na siyang nagsagawa ng pagsusuri sa kanya at siya ring nag-alaga sa kanya sa ospital. Sa tulong ni Trev, nakamit ni Merrick ang kahit kaunting dignidad at pag-unawa mula sa publiko. Ang buhay ni Merrick ay naging simbolo ng kahalagahan ng pag-unawa at magtanggap sa mga taong may kapansanan at iba't ibang itsura. Sa pamamagitan ng kanyang karanasan, naging kilala siya sa buong mundo at nakatulong sa pagbabago ng pananaw ng lipunan sa mga taong may kondisyon tulad niya. Matapos ang kanyang kamatayan noong 1890, ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at nagpapahalaga sa kahalagahan ng paggalang sa dignidad ng bawat tao, anuman ang kanyang itsura o kalagayan sa buhay. Sa likod ng kanyang pisikal na anyo, kinilala si Merrick sa kanyang katalinuhan at kabutihang loob. Kilala rin bilang the original Siamese twins, sina Chang at Eng ay kambal na lalaki mula sa Thailand na mayroong fused torso. Sa makatuwid, sila ay magkasama sa gitna. Si Chang at Eng Bunker ay kilalang mga kambal na ipinanganak noong 1811 sa Thailand. Sila ang pinakaunang kambal na ipinanganak sa Siam na naging kilala sa buong mundo. Ang kanilang pangalang Siamese twins ay nanggaling sa kanilang pinagmulang bansa at itinutukoy sa pagkakadikit nila sa balat na tinatawag na thoracopagus na nagdala sa kanila sa mundo. Naging bahagi sila ng mga freak show attraction sa Estados Unidos noong ika-19 na siglo matapos silang dalhin doon ng isang negosyanteng nagngangalang Robert Hunter noong 1829. Sa kabila ng kanilang unang pagtatanghal bilang mga pang-aliw sa mga carnival, naging malakas ang kanilang pangarap na mabuhay ng normal at malaya mula sa mga ganitong pagtatanghal. Nagkaroon sila ng kasunduang magkasama sila sa paligid ng 2 taon bawat isa, kung saan ang bawat isa ay may kontrol sa kanilang kalayaan at buhay. Pagkatapos ng 2 taon, magkakahiwalay sila at magkakaroon ng kanilang sariling mga pamilya. Naging bahagi rin sila ng mga eksperimento at pagsusuri ng mga doktor noong panahong iyon, na nagbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga kambal na magkadikit. Sa kabila ng kanilang kondisyon, naging matagumpay sila sa kanilang buhay at naging mayaman sa pamamagitan ng kanilang mga sariling negosyo. Noong 1843, sina Chang at Eng ay nagpakasal sa magkapatid na babae na si Adelaide at Sarah Yates sa isang seremonyang doble sa Wilkesboro, North Carolina. Sila ay nagkaroon ng kabuuang 21 anak, 11 para kay Chang at 10 naman kay Eng. Ang kanilang mga anak ay nagmula sa 2 magkaibang pamilya at ang mga ito ay naninirahan sa loob ng iisang tahanan. Noong 1874, nang magsimula na ang kanilang kalusugan ay mag-deteriorate, kinausap nila ang isang doktor na nagngangalang Dr. James Calloway para sa tulong. Sa unang pagkakataon sa kanilang buhay, nakaranas sila ng mga malubhang karamdaman, kabilang ang pneumonia. Sa pag-aalala na maaaring mamatay sila kung manatili sila na magkasama, napagpasyahan ng mga doktor na hindi sila magpatuloy sa kanilang pagkadikit. Sa isang operasyon na isinasagawa sa kabaong ng patay, ginamit ng mga doktor ang isang kahoy upang mahiwalay ang kanilang katawan, mga ugat, at ilang bahagi ng kanilang mga organs. Bagamat nagtagumpay ang operasyon, ito ay hindi naging walang kahirap-hirap, at ang kanilang mga kalusugan ay patuloy na humina pagkatapos ng paghiwalay. Kahit na sila'y nahiwalay, nanatili silang magkasama sa iisang bahay at nagpatuloy sa kanilang buhay bilang magkapatid na may kasamang pamilya. Matapos ang kanilang paghiwalay, bagamat may ilang komplikasyon sa kanilang kalusugan,
Patuloy silang nagtagumpay at nagkaroon ng mga anak sa loob ng ilang taon. Subalit noong 1874, sa edad na 62, pareho silang pumanaw lamang sa loob ng ilang oras sa isa't isa. Ang eksaktong dahilan ng kanilang kamatayan ay hindi malinaw, ngunit inuugnay ito sa komplikasyon ng kanilang kondisyon at pagkakaiba ng kanilang mga katawan matapos ang operasyon. Si Grady Stiles Jr. ay isang kilalang tao sa kasaysayan bilang isa sa mga freak show attraction. Pinanganak noong 1937 sa Pittsburgh, Pennsylvania, USA. Si Stiles ay pinanganak na may kondisyong kilala bilang ectrodactyly, na sanhi ng pagkawala o pagkakaiba ng kanyang mga daliri at paa. Dahil dito, siya ay kilala rin bilang lobster boy. Sa kabila ng kanyang kondisyon, si Stiles ay nagtatrabaho sa mga carnival at mga pang-aliwang lugar bilang isang freak show attraction kung saan ipinapakita ang kanyang natatanging itsura sa mga taong nagbabayad upang makita siya. Sa mga ito, nagpapakita siya ng kanyang kakayahan gaya ng paggamit ng kanyang mga kamay na tulad ng mga panipit ng isang lobster. Subalit sa likod ng kanyang karera sa entertainment, si Stiles ay may hindi magandang reputasyon sa kanyang personal na buhay. Kilala siya sa kanyang mga pag-uugali na labag sa batas, kasama na ang kanyang pagiging mapang-abuso at pag-abuso sa kanyang pamilya. Noong 1978, siya ay nahatulan sa pagpatay ng kanyang manugang. Subalit siya ay na-convict na walang pisikal na kakayahan at itinalaga sa paglilingkod sa bahay sa halip na pagkakakulong. Si Grady Stiles Jr. ay kilala sa kanyang mga pang-aabuso sa kanyang pamilya, partikular na sa kanyang asawa at mga anak. Ang kanyang mga pag-uugali ay naglalarawan ng labis na karahasan at kontrol sa kanilang mga buhay. May mga ulat na nagsasabi na siya ay naglalasing ng madalas at madalas siyang pumapatay ng mga hayop at nagpapakita ng karahasan sa kanyang mga pamilya. Noong 1978, si Stiles ay nahatulan sa pagbatay ng kanyang manugang, si Teresa, sa harap ng kanilang anak. Ang kanyang pagpatay ay umano'y nagmula sa hindi pagpayag ng pamilya ni Teresa sa kanilang kasal, na nagpapakita ng paglabag ni Stiles sa kanilang karapatan at dignidad bilang mga individual. Bagamat siya ay nahatulan, ang kanyang sentensya ay binago dahil sa kanyang pisikal na kondisyon, at itinalaga siyang manatili sa paglilingkod sa bahay sa halip na pagkakakulong sa kulungan. Si Father Jeff Techu, na mas kilala bilang Jojo, the Dog-Faced Boy, ay isang kilalang personalidad sa mundo ng mga freak show noong ika-19 na siglo. Ipinanganak noong 1868 sa Russia, si Jeff Techu ay ipinanganak na mayroong isang kondisyon na kilala bilang hypertrichosis na nagdulot sa kanya ng labis na balbon sa kanyang mukha at katawan, na nagbigay sa kanya ng pagkakatulad sa mukha ng isang aso. Sa kanyang kabataan, si Jeff Techu ay naging bahagi ng mga carnival at mga pang-aliwang lugar, kung saan ipinapakita ang kanyang natatanging itsura sa mga taong nagbabayad upang makita siya. Bilang Jojo the Dog-Faced Boy, siya ay nagpakita ng kanyang mga kakayahan at natatanging itsura sa harap ng mga madla. Ang buhay ni Jeff Techu ay naging simbolo ng mga hamon at diskriminasyon na dinaranas ng mga taong may kondisyon tulad ng hypertrichosis sa panahon na iyon. Bagaman ang kanyang pagiging bahagi ng mga freak show ay nagbibigay sa kanya ng kabuhayan, ito rin ay nagdulot ng mga hamon sa kanyang dignidad at pagtanggap sa lipunan. Siya ay naging tanyag sa buong mundo at nag-perform sa iba't ibang sirkus sa Europe at Amerika. Si Prince Ranjan, nakilala rin bilang The Living Torso o The Human Caterpillar, ay isang kilalang personalidad sa mundo ng mga freak show noong ika-20 siglo. Pinanganak noong 1871 sa British Guiana, si Ranjan ay pinanganak na walang mga braso o mga binti, isang kondisyon na kilala bilang Tetra Amelia Syndrome. Bilang isang bahagi ng mga freak show at mga carnival, si Ranjan ay pinakilala sa publiko bilang isang espesyal na atraksyon. Sa mga pagtatanghal, pinakita niya ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga labi at dila upang gawin ang mga simpleng gawain tulad ng pag-roll ng sigarilyo, pagbubukas ng mga bote at iba pa. Ang kanyang natatanging kakayahan at determinasyon sa kabila ng kanyang kondisyon ay nakakuha ng atensyon at paghanga mula sa mga manonood. Bagaman ang kanyang pagiging bahagi ng mga freak show ay nagdulot sa kanya ng kabuhayan, ang kanyang karanasan ay nagpakita rin ng mga hamon at mga karanasang hindi kapanipinawalan ng mga taong may kapansanan ng mga taong nasa marginalized na sektor ng lipunan. Ang naging kontribusyon ni Prince Ranjan sa mundo ay sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang determinasyon, kakayahan at kagitingan sa kabila ng mga hamon ng kanyang kondisyon. Ang kanyang pagganap bilang The Human Caterpillar ay nagbibigay din sa kanyang kakayahan na mag-adapt at magtagumpay sa kabila ng mga limitasyon ng kanyang katawan. Bukod pa rito, ang kanyang pagiging bahagi ng mga freak show ay nagbigay daan sa pagtutok ng publiko sa mga isyu ng pagkakaroon ng dignidad at paggalang sa mga taong may kapansanan.
Sa kanyang sariling paraan, nagbigay siya ng kaalaman at kaunawaan sa publiko tungkol sa kahalagahan ng pagtanggap at pagrespeto sa lahat ng uri ng tao, anuman ang kanilang itsura o kalagayan sa buhay. Ang usapin ng pagiging atraksyon ng mga tao na may kapansanan tulad ng mga nakapaloob sa mga freak show o mga carnival ay isang napaka-kontrobersyal at sensitibong issue. Sa kasalukuyan, karamihan sa atin ay naniniwala na ang ganitong uri ng pagtrato sa mga tao ay hindi naaayon sa mga prinsipyo ng paggalang sa dignidad ng bawat tao at pagtanggap sa kanilang sarili. Sa halip na pagiging atraksyon ng mga freak show, dapat nating igalang at suportahan ang mga taong may kapansanan sa kanilang pagtatanggol sa kanilang mga karapatan, pati na rin ang kanilang pagkakaroon ng mga oportunidad sa buhay. Dapat silang tignan bilang mga individual na may mga talento, kakayahan, at ambisyon tulad ng sino mang iba.